Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Happy Valentine's! So, kumusta mga Valentine's yun? Nakatanggap na ba kayo ng chocolate at mga flowers dyan? Lalo sa mga Bisaya, dihan mga OFW, kumusta? Yung iba, galit kasi hindi binigyan ng flowers. Oy, ito na ha. Naglabas ang ICC na mga co-perpetrators. Yung mga ano daw, yung mga kauban ni Pangulong Duterte ba sa kanyang programa noong tukhang-tukhang. Sabi ng ilan, yan na. Senator Bongo, Bato de la Rosa at iba pa. Posible kaya na meron silang arrest warrant sa ICC? Pero sabi ng iba, nilabas lang. Hindi naman ibig sabihin guilty. Kasi wala pang ang trial, guilty na agad. Alam mo naman ang Pilipino. Pag nilabas ang pangalan, guilty na. Kahit wala pang trial. February 23 pa nga ang trial, charges ni Pangulong Duterte. Naglabas na ang ICC. Sabi ng iba, nako, may isa na namang senador ang magtatago. Nako, tuloy na tuloy ang impeachment ni BP Sara kasi si Bato, si Bongo, magtatago yan. Tapos si Estrada, si Chis Escudero, sino ba yung isa? Villanueva, ipakukulong. So, yung minority black na siyam, yung 5, questionably na, 4 na lang. So, matuloy daw ang impeachment ni BP Sara. Yan ang sabi. Yan ang plano ng administrasyon ngayon. Nako po, sino-sino pa ba ang mga co-perpetrators daw na nilabas ng ICC? Ito kabibigay, i-share ko sa inyo. Yung listahan ng mga di umano'y sabi nila na co-perpetrators, mga co-perpetrator ni ex-President Rodrigo Duterte na pinangalanan ng ICC. Ronald Bato de la Rosa, Vicente Danao, Camilo Casculan, Oscar Albayalde, Christopher Lawrence Bongo, Dante Giran, Isidro La Peña, Vitaliano Aguirre II, other members of the PNP and high-ranking government officials. Bakit may other members? Ibigay na lahat. Magpa-drilling pa dyan yung ICC. Napaghalataan tuloy kayo ICC, nagdrama lang. Yung mga other members, ilagay nyo na. At mga high-ranking government officials, ilagay nyo na para gusto nyo kasi fairness. Fairness ba ito? Hindi naman to fairness kasi yung mga sikat lang na tao ang pinangalanan nyo, pero yung other members of the PNP and high-ranking government officials, questionably sino yan? Katulad din kayo ng flood control project ni BBM, na di umano'y sabi, pangalanan pero Zaldico lang ang pinangalanan. Ano ba naman kayo? Drama na naman ito. Panakot ito sa mga tao. Nasangkot di umano pa yan. Kaya allegedly, pagod na. Allegedly, so hindi pa yan sure. Kasi itatrial pa yan. Yung mga Pilipino kasi agad-agad humusga na, yan na. Kulong na yan si Bato, kulong yan si Bongo at si Aguirre at iba pa. Ay, hindi pa nga, pinangalanan pa lang. Sabi nila, may ebidensya yan. Nasaan ba yung ebidensya? Ilabas nila. Mag-trial nga para malaman kung totoo or hindi. May ebidensya ba or wala. Diba? Hindi agad yung ang Pilipino sobrang judgmental. Kasi DDS kayo, ganun talaga ang feelings nyo. Kahit DDS or hindi, pag may alam sa flow ng the processes, hindi agad mag-judge. Yung mga mga troll, mga bashers na pinakawalan ni Vongvong, natural, mag-judge agad para lalong mapulyot yung pangalan na Bongo, na Bato de la Rosa, mas lalong ang mga tao mawala ng gusto nila ba, maglagot na nilang Bongo o ni Bato de la Rosa, maglagot, ayoko na kay Bongo, ayoko na kay Bato, kasi posible si Bongo maging vice presidente ni BP Sara, kaya isinali ang pangalan. Alam niyo na ang mga pattern ba, ang mga script, ang mga drama nila, yun ang gusto nila. Sino ba yung naglagay ng pangalan? Alam niyo na kung sino palagi pupunta sa ICC. Nakipag-meeting sa ICC. Diba? Pero sabi ni Atty. Rowena Guanzon dito, 9 senators ang nasa minority block. 9 senators lang ang kailangan ni Inday to acquit sa impeachment. Yung 3 senador, Villanueva, Escudero, Estrada, ay nakadiin si Lacson na ipakulong. Diba?
sa Blue Ribbon Committee, pati Ombudsman, Boyeng Remulla, sabi niya, "Wag kang mag-alala, Soto. Nakaantabay na yung mga kukulong sa kanila." O, di ba sinabi? O. Yung dalawa, others, Bato and Go, ay sinama naman sa ICC case Digong. Ano na lang ang composition ng Senado kung 19 na lang sila? Hindi kaya ito na lang ang hinihintay bago ni Kasa ang impeachment? In the end, number games ito. Oh. If ever man makulong sina Estrada, Villanueva, Escudero at si Bato, hindi ba sila pwede bumoto sa impeachment ni VP Sara? Like Dilima, kahit nakakulong, senador pa rin at may opisina pa sa selda niya. Parang bahay nga ang kulungan niya kasi may aircon pa ang bruha. They still need 16 votes to remove the VP. All 24 members should vote. May mga nasa majority na di naman talaga align sa admin. Kung align lang sa kanila, Enteres, Cayetano, Villars, Ligarda plus 1, wala pa rin silang sapat na numero. Kung destiny ni VP maging next president, walang makakahadlang. Mga sir na di dapat maulit ang nangyari kay PRD, wag po kayong pahuli please. Grabe maglaro ang admin ngayon ha. Sobrang lala sa sama ng budhi. Yun ang mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Nako, ito pa ha. Nasaan ba yung mga ano yan? Ito pala yung breaking news. Ito pala yun. The pre-trial chamber 1. Oh. Ito, oh. Sabi dito, oh. Ito, oh. The suspect, Rodrigo Roa Duterte. Oh, yan mga sinasabi dito. Vice Mayor, confidentiality, pursuant to Regulation 30 bis. Oh, yan. Oh. Indirect co-perpetration. Oh. Eventually, mga sinasabi dito, mga storya-storya. Dito na pinangalanan yung mga Ronald Bato de la Rosa, Chief of Davao City Police, Vicente Danao, Mayor, Chief of Davao Police, yan. Camilo Casculan, Finance Chief of Davao Region, and so on and so forth. Oscar Albayalde, who joined the common plan only in the presidential period. Regional Director of the NCRPO, Christopher Lawrence Bongo, Duterte's Personal Aid and Special Assistance, Presidential Period. Ayan. Dante Giran, Davao Regional Director of the National Bureau of Investigation. Isidro Lapina, Charge, Davao City Police Chief. Yan mga kabibig. Aguirre, lawyer for Duterte and other members of Davao Death Squad. Presidential Period Secretary of Justice. Yan mga kabibig ha. Yun ang mga sinasabi dito. Responsible for count number 1. Ano mo na mga, basahin nyo na lang kabibig ang lalaman ng kanilang sa ICC. Mga ICC na yan. So, ikakabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Ako po, breaking news talaga to. Valentine's. Ito talaga ang bumulaga sa ating lahat. Ito, sinabonggo. Sabi dito, the wheels of justice may be slow, but it's long as arm at pag-catch up on Bato ang bongo. What comes around goes around. Yun naman kami, tatago na daw ito si Bato, sinabonggo. Ay, ewan ko sa inyo. Ano mga sinasabi nyo dyan? Ay, nako kabibig. Yan na. Hindi na daw babalik si Tatay Digong. Alam nyo, kabibig, may nabasa ako ba na kung ano man mangyari kay Tatay Digong or makakalaya man or hindi makakalaya, sure na daw manaro si Pipi Sara. Oo. Kahit ano pa daw gagawin nila, sure na daw si Pipi Sara mananalo. Kaya hinahanapan nila ng butas or a way para si Pipi Sara hindi talaga manalo, mga kabibig. Yan ang problema, kabibig. Ito nga yung iba sabi, wala na yan Duterte Black, tanggal na yan sa isipan ng mga tao. Pero sabi dito ni Senator Padilla, ito sabi dito, huwag naman po sana masyadong mataas ang tingin niyo po sa sarili po ninyo at kami ay maliitin sa Duterte Black. Hindi naman po kami sigurong gagawang number 1 na mga senador ng karamihan ng Pilipino kung wala po kami nagawang bilang mga tao, hindi na po bilang mga politiko. Ang aming serbisyo sa aming kapwa-tao at sa inang bayan ay hindi po nakabase lamang sa pagiging pasweldo ng taong bayan, kundi sa pagmamahal at malasakit. Correct. Totoo, kabibig. Bakit sila naging number 1? It's because mahal nila ng tao. Nako, sabi pa ng iba, nako, apektado na yung malasakit ni Bongo. Sabi naman ng iba na, nako, wala na yung malasakit.
sabi ng isang netizen, naku, kung maka-comment kay Kabonggo, parang hindi kayo nag-take advantage sa malasakit center ni Bongo. Grabe kayo mang-bash kay Bongo, kung kailangan nyo ng tulong, punta agad kayo sa malasakit center ni Bongo. Sabi ng iba, yung perang ginamit sa malasakit center, sa gobyerno naman yan. Oo nga, pera yan ng gobyerno. Pero kung hindi pa gumawa ng initiative si Bongo sa malasakit center, magkaroon kayo ng malasakit center na may budget, 'di ba? Isipin nyo din, kung walang inisyatibo si Bongo na gumawa ng malasakit center, meron kayang tutulong sa mga Pilipino na kung pupunta sa PCSO, sa DSWD, sa kung anong ahensya na magbibigay ng tulong, nako, isang araw o 2 araw ka maglinya-linya doon. Pero pag sa malasakit center, ang bilis agad ng tulong. Think, ano ba? Critically ba? Hindi yung puro negatibo ka na lang kay Bongo, ganito si Bongo, ganyan si Bongo. Nako, makukulong na yan si Bongo sa ICC. Kasali na yan si Bongo sa ICC. Guilty yan si Bongo sa ICC. Wala pang ang trial, agad mong humusga. Kung kailangan ka ng tulong na walang panggasto sa hospital at kung ano-ano ko, agad-agad punta kayo kay Bongo. Malasakit center, paiyak-iyak pa kayo. Pero sa likod, binabash na si Bongo. Nakahiya ng mga Pilipino. Ito yung nangyayari sa mga Pilipino ngayon. Diba? So, mag-isip-isip kayo. Huwag muna tayong mag-judge kina Bongo, na Bato de la Rosa at iba pa dyan kasi hindi pa nga nag-start ng trial. Normal talaga ng ICC na tanggapin nila lahat ng ebidensya ng prosecutor at saka sa defense. Later on, baka ilabas din ng ICC pre-trial chamber kung ano ang laman ng depensa, mga kabibig. At hihintayin natin yan. Diba? Pero wala pa rin tayong karapatan para mag-judge, mga kabibig, kasi gugulong na yan trial. Diba sabi ng kahapon yan, nabasa ko, nireject din ng ICC yung sabi dito, yung request ng defense na si Pangulong Duterte hindi maka-attend ng trial. So, nireject ng ICC. Hindi. Si Duterte fit to stand trial. Walang magawa ang depensa. Yun kasi ang gusto ng ICC. So, tingnan natin, kasi si Pangulong Duterte darating sa kayang trial, sa reading of charges. Ano kaya ang mangyayari kay Pangulong Duterte? At first time, makikita natin si Pangulong Duterte, mga kabibig. Kung kumusta na ba siya? Payat na ba siya? Ito paglabas ni Pangulong Duterte sa TV, I'm sure, basta may mangyayari, kabibig. I don't know kung maawa ba ang mga Pilipino? Kasi 81 years old na siya Kung sobrang payat si Pangulong Duterte and so on and so forth, natural. Filipinos are very emotional. Maawa talaga, kabibig, di ba? So, tingnan natin kung ano ang maging sentimiento, kung ano ang maging reaksyon ng mga Pilipino sa first appearance ni Pangulong Duterte for how many, I think 100 days na ba ng kanyang pakulong sa ICC detention. Take yun, nakulong yan pero wala pang kasong isinampa. Diba? Yun kasi ang kanilang process doing. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.